Kumusta po? Kung kayo po ay isang babaeng may edad na 60 pataas, nais ko po kayong makausap ng tapat isang usapang pangkababaihan. Pag-usapan natin ang isang bagay na marahil ay iniisip ng marami sa atin, ngunit hindi laging sinasabi ng malakas ang mga pagbabago sa ating kwarto. Kung napansin ninyo na nanlalamig na ang inyong pagnanasa o hindi na kasing komportable o kasiya siya ang inyong intimasiya tulad ng dati, nais kong marinig ninyo ito ng malinaw na malinaw. Hindi po ito dahil lang sa pagtanda, hindi ito isang habang-buhay na sentensya ng hormon at lalong hindi ito isang bagay na kailangan nyo na lang tanggapin. Ang tunay na dahilan ay maaaring nagtatago lang sa isang lugar na palagi nating nakikita dyan mismo sa inyong kusina, madalas na hindi napapansin at minamaliit. Ang tinutukoy ko po ay 5 partikular na prutas. Opo, tama po ang inyong narinig. Mga simpleng natural at bigay Diyos na prutas na may kakayahang tumulong na ibalik ang daloy ng dugo, suportahan ang malusog na balanse ng hormon at ibalik sa inyo ang uri ng kasiyahan at koneksyon na marahil ay inaakala ninyong bahagi na lamang ng nakaraan. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kababaihang tulad ninyo na muling ibalik ang kanilang kumpiyansa at sigla sa intimasiya sa natural na paraan. Nakapagtrabaho na po ako sa libu-libong kababaihan sa buong bansa na karamihan ay pakiramdam na tapos na ang kanilang buhay, sensual hanggang sa gumawa sila ng isang maliit, ngunit tuloy-tuloy na pagbabago sa kanilang dieta. Kasi po napaniwala tayo na ang hormone replacement therapy ang ating tanging pag-asa, ngunit hindi po iyan ang buong katotohanan. Paano kung ang solusyon ay hindi matatagpuan sa isang reseta, kundi sa 5 prutas na makakatulong na palakasin ang inyong mga ugat, blood vessels, suportahan ang inyong natural na balanse ng hormon at mapabuti pa ang inyong pagtulog at pagiging sensitibo ng mga nerbiyos. Lahat ng ito ay lubos na mahalaga para sa malusog na pagkasigla at pagnanasa. Sa video na ito, tatalakayin ko sa inyo ang bawat isa sa mga kamanghamanghang prutas na ito ipapaliwanag kung paano ito gumagana sa loob ng inyong katawan at ipapakita sa inyo ang tamang paraan ng paggamit nito. At pakiusap, samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil ibabahagi ko ang isang simpleng pang-araw-araw na plano at isang espesyal na combination trick na nakatulong sa hindi mabilang na kababaihan na muling maramdamang sila'y masigla buhay at malalim na konektado sa kanilang mga partner. Maaaring ito na ang pinakamahalagang payong pangkalusugan na maririnig ninyo sa buong taon. Bago tayo magsimula, pakiusap mag-subscribe at itap ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang mga makapangyarihan at praktikal na payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga kababaihang higit sa 60. Ang inyong paglalakbay pabalik sa kasiglahan ay nagsisimula na ngayon. Sige, simulan na natin sa pinakaunang prutas na tahimik na nagpapabago sa buhay ng mga kababaihan pagkatapos ng edad 60. Ito ay simple, matamis at malamang ay nasa loob na ng inyong frigider. Ngunit sa loob ng karaniwang prutas na ito ay may isang sangkap na napakalakas na kaya nitong tumulong na ibalik ang mismong daloy ng dugo na kinakailangan para sa pagkasigla. Pag-usapan natin ang mga pulang ubas. Hayaan ninyong ibalik ko kayo sa isa sa aking mga pinakaunang pasyente, si Juana, isang retiradong guro mula sa Cebu na nasa mga huling taon ng kanyang ika-80 dekada. Siya ay isang masiglang babae na may matalas na isipan, ngunit sa likod ng kumpiyansang yon ay may tahimik na kalungkutan. Sinabi niya sa akin, "Doktora, pakiramdam ko po ay hindi ko nakatawan ito. Mahal ko pa rin ang asawa ko, pero wala nang gumagana sa ibaba." Hinding-hindi ko malilimutan ang panginginig sa kanyang boses. Hindi lang ito tungkol sa sex,
Ito ay tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, sa kanyang koneksyon sa kanyang asawa, at sa pakiramdam na siya ay isang babae. Nadurog ang puso ko dahil alam kong may isang simple at natural na bagay na makakatulong sa kanya na mahanap ang daan pabalik. Kaya hiniling ko sa kanya na subukan ng isang bagay na hindi niya naisip, ang mga pulang ubas. Ang mga pulang ubas ay higit pa sa isang matamis na merienda. Ito ay isang tahimik na manggagamot at isang natural na kaalyado para sa daloy ng dugo at kasiglahan ng kababaihan. Ang hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan ay ang maliliit na prutas na ito ay puno ng isang makapangyarihang sangkap na tinatawag na resveratrol. Ang natural na antioxidant na ito ay gumagana sa kaibuturan ng inyong mga ugat, blood vessels, na tumutulong sa mga ito na lumawak at mag-relax. At kapag ang inyong mga ugat ay nag-relax, mas maraming dugong mayaman sa oxygen ang dumadaloy kung saan ninyo ito gusto, sa inyong utak, sa inyong balat, at sa inyong pelvic region. Ang katotohanan ng pagkasigla ay hindi nagsisimula sa isip. Nagsisimula ito sa sirkulasyon. At ang resveratrol ay isa sa pinakamahusay na natural na kasangkapan na meron tayo para maibalik iyon. Hindi lamang ito teorya. Nakita ko na itong nangyari ng paulit-ulit sa aking sariling praktika. Iyon pong guro si Juana. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik siya na may kislap sa kanyang mga mata at sinabing, "Tama po kayo, doktora. Wala akong masyadong inaasahan, pero may kung anong gumigising na naman." Ang kung anong iyon ay ang kanyang sirkulasyon at ang kanyang kumpiyansa. Ang mga pulang ubas ay hindi nagbibigay ng biglaang epekto tulad ng isang sintetikong hormon. Hindi nito ginugulat ang inyong sistema. Ang ginagawa nito ay dahan-dahan at tuloy-tuloy na pag-aalaga sa inyong katawan para magsimula itong alalahanin kung ano ang kaya nitong gawin. Ang nagpapalakas lalo sa mga pulang ubas ay kung paano nito tina-target ang ibabang bahagi ng katawan kung saan ang pagtanda ay karaniwang unang nakakaapekto sa sirkulasyon. Kung nawalan na kayo ng pakiramdam o kung ang pagkasigla ay hindi na pareho malamang na mahinang daloy ng dugo ang inyong problema, diyan mismo gumagana ang mga pulang ubas sa pamamagitan ng pagsuporta sa produksyon ng nitric oxide, ang kemikal na ginagamit ng inyong katawan upang lumikha ng pagkasigla at natural na lubrikasyon. Tinutulungan kayo nitong muling buuin ang kinuha ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit hinihikayat ko ang mga nakatatandang kababaihan na magdagdag ng isang dakot na pulang ubas sa kanilang araw, hindi lamang para sa isang matamis na pagkain, kundi para sa sensualidad. Kainin po ninyo ng kasama ang balat. Doon matatagpuan ang karamihan sa resveratrol at maging tuloy-tuloy. Hindi ito isang besesang solusyon, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga resulta ay maaaring maging life-changing, mas magandang enerhiya, mas mabilis na pagtugon, at ang tahimik na kilig na maramdaman sa paggising na naaalala pa pala ng iyong katawan ang pagnanasa. At habang ang mga pulang ubas ay tumutulong na ibalik ang daloy ng dugo, ang susunod na prutas sa ating listahan ay gumagawa ng isang bagay na kasing halaga. Gumagana ito sa loob, pinapakalma ang inyong nervous system, sinusuportahan ang inyong mga hormone at tinutulungan ang inyong katawan na mag-recharge sa mga paraan na marahil ay hindi nyo na naramdaman sa loob ng maraming taon. Ito ang uri ng prutas na hindi lamang tumutulong sa inyong magpahinga, kundi tumutulong din sa inyong muling magising. Interesado ba kayo? Ituloy natin. Ngayon, pag-usapan natin ang isang prutas na hindi lamang tumutulong sa inyong katawan na gumana. Tinutulungan din nito ang inyong katawan na gumaling muling magbalanse at alalahanin kung paano muling makaramdam. Ang tinutukoy ko ay ang mga series at cherries. Hindi po yung puno ng asukal na nasa pea, kundi ang tunay hinog at natural na mga seresa, mayaman sa kulay at mayaman sa kapangyarihang magpagaling.
Naaalala ko ang isang mag-asawa na aking tinulungan kasal na sila ng mahigit 40 taon. Mahal na mahal pa rin nila ang isa't isa, ngunit may nagbago. Sinabi ng babae, parang may distansya na po ngayon. Hindi dahil gusto namin, kundi dahil hindi ko naramdam na konektado ako sa aking katawan. Tahimik na tumango ang kanyang asawa at idinagdag, nagho-holding hands pa rin kami, pero hindi na pareho. Ang sandaling iyon ay tumatak sa akin dahil alam ko na ang talagang nawawala sa kanila ay hindi lamang pisikal na haplos. Ito ay ang kimika, ang pagiging malapit, ang kislap na nagsisimula mula sa loob. At nakakagulat ang isang bahagi ng sagot ay nagmula sa isang bagay na kasing simple ng isang mangkok ng seresa. Ang mga seresa ay makapangyarihan sa isang mahalagang dahilan. Hindi lamang ito gumagana sa inyong dugo. Gumagana ito sa inyong mga hormone at sa inyong nervous system. Naglalaman ito ng mga sangkap na tinatawag na anthocyanins na nagpapababa ng pamamaga sa inyong mga ugat na nagbibigay daan para sa mas mahusay na daloy sa buong katawan, kabilang na kung saan ito pinakamahalaga. Nangangahulugan yon ng mas maraming sensitivity, mas mabilis na pagtugon at higit pa sa banayad, ngunit makapangyarihang pakiramdam ng pagiging buhay at konektado. Ngunit narito ang sikreto na hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan. Ang mga seresa ay isa rin sa iilang natural na pinagkukunan ng melatonin. Iyan ang hormone na ginagamit ng inyong katawan para magsenyas ng malalim at nakapagpapagaling na pagtulog. At bakit mahalaga yon? Dahil kapag natutulog kayo, nang mahimbing binabalanse ng inyong katawan, ang mga hormone nito, lalo na ang cortisol. Ang mataas na cortisol, ang stress hormone, ay kilalang-kilalang pamatay ng libido. Kung walang mahimbing na tulog, nananatili ang inyong katawan sa estado ng fight or flight, na ginagawang parang malayong alaala na lamang ang pagnanasa. Kaya kapag sinasabi sa akin ng mga nakatatandang kababaihan na sila ay pagod, malabo, ang isip emosyonal na hindi konektado at bigo sa kwarto, isa sa mga unang bagay na itatanong ko ay, kumusta po ang tulog ninyo? At madalas ang sagot ay, hindi maganda. Ang mga seresa ay tumutulong na baguhin iyon hindi sa pamamagitan ng mga tableta, kundi sa pamamagitan ng nutrisyon. Sinusuportahan nito ang mas mahusay na pagtulog, na humahantong sa mas mahusay na balanse ng hormone, mas magandang mood at mas malusog na sex drive. Nakita ko ito mismo. Yung asawang babae na nabanggit ko, pagkatapos ng isang buwan ng pagkain ng seresa, tuwing gabi at ilang iba pang simpleng pagbabago, bumalik silang magkahawak kamay muli, ngunit sa pagkakataong ito, may init sa kanilang mga mata. Sinabi niya, hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa prutas o sa pakiramdam, pero gusto ko na siyang yakapin ulit. Gusto ko ang kanyang haplos, hindi dahil kailangan, kundi dahil kaya ko. Iyan ang kapangyarihan ng maliliit at pang-araw-araw na pagpapagaling. Iyan ang tahimik na mahika ng isang katawan na nagsisimulang makaramdam na ligtas muli, sapat na ligtas, para maging intimate, maging bukas, at magnais. Kung iniisip ninyo na masyadong simple ang lahat ng ito, naiintindihan ko po kayo. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan inaasahan nating ang mga solusyon ay nagmumula sa mga bote o sa mga medikal na pamamaraan. Ngunit minsan, mas alam ng kalikasan ang pinakamabuti. Minsan ibinibigay nito sa atin kung ano mismo ang ating kailangan kung handa tayong makinig. Kaya kung kayo ay nakakaramdam ng kakaiba, kung mababaw ang inyong tulog, kung kayo ay iritable o iniiwasan na ang kwarto, magsimula sa isang mangkok ng seresa bago matulog. Hayaan itong alagaan ang inyong nervous system, pagaanin ang inyong stress, at anyayahan ang inyong katawan na bumalik sa balanse. At kapag nailatag na ang pundasyong yon, kapag nagsimulang magbago ang inyong mga hormone at ang inyong mga gabi, ay tunay ng mapayapa. May isa pang prutas na papasok upang magbigay sigla, isang prutas na nagpapagising ng enerhiya
mula sa loob at tumutulong sa inyong katawan na mahanap ang hormonal harmony nito hindi lamang para mapanatili ito. Ito ay tropikal, ito ay masigla, at maaaring ito ang nawawalang piraso sa inyong pang-umagang rutina. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kapag ang inyong katawan ay nagsimula ng magpahinga at gumaling oras na para muling pag-alabin, ang maaaring pinahina na ng edad, ang inyong enerhiya, inyong kasiglahan, at ang malalim na pambabaeng kislap na nagsisimula sa balanse ng hormon. At pagdating sa pagpapasigla mula sa loob, iilang prutas lamang ang kasing makapangyarihan ng papaya. Naaalala ko ang isang babaeng nagngangalang Francisca, isang dating punong guro mula sa Batangas, 72 taong gulang. Pumasok siya sa aking opisina, hindi dahil sa isang partikular na kondisyong medikal, kundi dahil hindi na niya maramdaman ang kanyang sarili. Pagod ang kanyang boses. "Drapas," sabi niya, "kumakain naman po ako ng tama. Naglalakad ako araw-araw pero pakiramdam ko may kulang pa rin. Para pong umaandar ang makina ko pero walang gasolina." Ang kanyang inilalarawan ay hindi lamang pisikal na pagod. Ito ay isang hormonal flatline. Ang kanyang katawan ay sumusunod sa mga galaw, ngunit ang drive, ang passion ng apoy wala na roon. At alam kong makakatulong ang papaya. Ang papaya ay isa sa pinakamahusay na lihim ng kalikasan para sa pagpapanumbalik ng hormonal harmony, lalo na sa mga kababaihang higit sa 60. Ito ay matingkad masustansya at puno ng bitamina A, C at E. Bawat isa ay mahalaga para sa kalusugan ng adrenal at produksyon ng sex hormone. Ang nagpapaiba sa papaya ay ang kakayahan nitong bawasan ang pamamaga, pabutihin ang daloy ng dugo at alagaan ang mga adrenal gland na susi sa pag-regulate ng stress at pagpapanatiling matatag ng inyong enerhiya. Ngunit hindi lamang ito tungkol sa mga numero sa laboratorio o mga panel ng hormone. Ito ay tungkol sa kung ano ang nararamdaman ninyo sa inyong paggising. Nakakaramdam ba kayo ng pagkabagal, pagkairita o kawalan ng motibasyon? Nahihirapan ba kayong mag-focus o nakakaramdam ng emosyonal na pagka-disconnecta sa inyong partner? Madalas hindi lang yan dahil sa edad. Iyan ay ang inyong mga hormone na nagpapadala ng esos. Tinutulungan ng papaya ang inyong katawan na alalahanin kung paano muling lumikha ng enerhiya. Pinapakain nito ang mga sistema na nagpapagana sa inyong sex drive, inyong kalinawan at inyong lakas. Pinagsimulan ko si Francisca sa isang simpleng pagbabago lamang, kalahating tasa ng hinog na papaya tuwing umaga, hinalo sa isang smoothie na may kaunting Greek yogurt at canela cinnamon. Walang kakaiba, walang reseta. Sa loob ng ilang linggo may nagsimulang magbago. Mukha siyang mas magaan, mas maluwag ang kanyang pagkilos, ngunit higit pa roon iba na ang kanyang ngiti. "Drapaz," sabi niya. "Napansin ng anak ko bago ko pa napansin." Sabi niya, humuhuni na naman daw ako sa kusina. Ilang taon ko na pong hindi ginagawa iyon. Ang paghuni na yon, iyan ang bumabalik na kasiglahan. Iyan ang inyong hormonal system na ginagawa. Ang dapat nitong gawin tahimik, na ginigising ang inyong katawan at kaluluwa. Sinusuportahan din ng papaya ang inyong panunaw, isang bagay na hindi alam ng maraming kababaihan na nakakaapekto sa kanilang kalusugang sexual. Kung namamaga ang inyong bituka, nagdurusa ang inyong mga hormone. Kung mataas ang inyong stress, bumababa ang inyong enerhiya. At lahat ng yon ay lumalabas sa kwarto. Ngunit kapag sinusuportahan ninyo ang inyong adrenal system, binabalanse ang inyong bituka at binabawasan ng panloob na pamamaga ang inyong katawan, ay nagiging matabang lupa para sa pagnanasa muli, hindi ang pilit na uri, kundi ang tunay na uri, ang uri na lumilitaw kapag hindi ninyo inaasahan at pakiramdam na ang babaeng dati ninyong kilala ay sa wakas ay umuuwi na. Ito ay isang magandang bagay na masaksihan, hindi isang dramatikong pagbabago, kundi isang tuloy-tuloy na pagbabalik sa buhay. Iyan ang iniaalok ng papaya. Hindi isang himala, kundi isang alaala,
isang paalala na alam pa rin ng inyong katawan kung paano umunlad kung bibigyan ninyo ito ng tamang mga kasangkapan. At kapag akala ninyo ay nasaklaw na ninyo ang loob, sirkulasyon, pagtulog, mga hormone, may isa pang piraso na kasing halaga ang pundasyon ng inyong kalusugan sa pelvic. Dahil walang saysay ang lahat ng ito kung ang pamamaga at diskomportable ay tahimik na kumokontra sa inyo. Ang susunod na prutas ay tumutulong na protektahan ang mahalagang core na yon. At para sa marami, sa aking mga nakatatandang pasyente, ito ang naging nawawalang ugnayan sa pagpapanumbalik ng kumpiyansa at kaginhawaan. Tuklasin natin ito ng sama-sama. Ngunit ang enerhiya at balanse ng hormon lamang ay hindi sapat, lalo na kung may mas malalim na bagay na tahimik na nakakasagabal sa pakiramdam ng inyong katawan. Para sa napakaraming nakatatandang kababaihan, ang isyu ay hindi lamang mababang pagnanasa o mahinang sirkulasyon. Ito ay nakatagong pamamaga sa pelvic region, panunuyo ng ari, at pabalik-balik na mga problema sa ihinatahimik na sumisira sa kumpiyansa. Dito pumapasok ang mga cranberry hindi lamang bilang isang prutas, kundi bilang isang makapangyarihang tagapagtanggol ng lahat ng nasa ibaba ng baywang. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Elena. Siya ay 67, isang retiradong kartero mula sa Iloilo na pumunta sa akin pagkatapos ng halos 1 taon na pag-iwas sa intimasiya sa kanyang asawa. Hindi dahil hindi niya ito mahal na mahal niya ito, ngunit dahil sa tuwing susubukan nilang maging malapit, nakakaramdam siya ng diskomportable mahapding pakiramdam o ang pangamba na magkakaroon ng UTI. Dr. Spaz, pakiramdam ko po ay pinagtataksilan ako ng aking katawan. Mahina niyang sabi. Ang ganoong uri ng kahinaan ay nangangailangan ng tapang. At ang hindi alam ni Elena ay maraming kababaihan sa kanyang edad ang dumaranas ng parehong bagay hindi dahil sila ay sira, kundi dahil ang kanilang mga sistema sa ihi at ari ay namamaga at walang nagsabi sa kanila kung ano ang gagawin tungkol dito. Ang mga cranberry ay madalas na binabaliwala bilang isang pang-holiday na pagkain, ngunit isa ito sa mga pinakamakapangyarihang prutas para sa pagprotekta sa urinary tract at kalusugan ng ari, lalo na habang tayo ay tumatanda. Mayaman ito sa mga sangkap na tinatawag na proanthocyanidins na lumalaban sa pamamaga, tumutulong na pigilan ang masasamang bakterya na dumikit sa mga dingding ng pantog at ari at sumusuporta sa mga maselang ugat na dumadaloy sa inyong pelvis. Nangangahulugan iyon ng mas kaunting impeksyon sa ihi, mas mahusay na balanse ng pH sa ari at nabawasang diskomportable na maaaring gawing posible at kasiya siya muli ang intimasiya. Pinagsimulan ko si Elena na magdagdag ng mga cranberry sa kanyang pang-araw-araw na pagkain, isang dakot lang ng pinatuyong cranberries na walang asukal, kasama ang kanyang tanghalian at isang maliit na baso ng tunay at purong cranberry juice sa umaga. Sa loob ng 3 linggo, tinawagan niya ako at sinabing, hindi ko na malayan kung gaano pala katindi ang tensyon na dinadala ko hanggang sa nawala ito. Nakakatulog na siya ng mahimbing sa gabi, nang walang pagkaapurang umihi, mas komportable ang pakiramdam, at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit 1 taon, sila ng kanyang asawa ay naging intimate ng walang takot o sakit. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi lamang tungkol sa biology, ito ay tungkol sa kalayaan. Kapag ang inyong pelvic region ay namamaga o iritado, mahirap makaramdam na ligtas para ma-enjoy ang intimasya. Ang inyong katawan ay tensyonado, naguguluhan at nakatuon sa diskomportable. Ngunit kapag naibsan ang presyon na yon, kapag ang inyong mga intimate tissue ay malusog at balanse, lahat ay nagbubukas, nagiging mas kumpiyansa kayo, mas komportable at mas konektado. Gaya ng marahil, alam ninyo ang cranberries ay isang ibinabahaging lihim ng kababaihan, ngunit ang mga benepisyo nito ay nagiging mas kritikal pa pagkatapos ng menopause. Ang pagdaragdag ng cranberries sa inyong rutina ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa mga problema.
Ito ay isang hakbang tungo sa paggaling, pagiging malapit at pagtitiwala sa sarili ninyong katawan. May magandang nangyayari kapag ang katawan ay muling nakakaramdam ng kaligtasan, kapag ang isip ay hindi naabala sa diskomportable o tensyon. Doon nagsisimulang bumalik ang pagnanasa, hindi dahil sa obligasyon, kundi mula sa isang tunay na pakiramdam ng kahandaan. At lahat ito ay nagsisimula sa pagpapagaling ng pundasyon ng inyong core. Ngunit ngayong nasuportahan na natin ang inyong base, nabawasan ang pamamaga, at naibalik ang lakas ng hormon, handa na tayong dalhin ang mga bagay sa mas mataas na antas. Dahil may isang prutas pang natitira, sa paglalakbay na ito na ginagawa ang hindi kayang gawin ng iba. Tumutulong itong linisin ang inyong mga ugat arteries, pinapalakas ang daloy ng dugo sa tamang paraan at pinakakawalan ang uri ng pangmatagalang sensual na enerhiya na inakala ng maraming kababaihan na higit sa 60 na tuluyan nang nawala. Pag-usapan natin yan sa susunod. Kapag nawala na ang diskomportable at matatag na ang pakiramdam ng inyong pundasyon, may isang huling piraso na bumubuo sa larawan, isang prutas na hindi lamang sumusuporta sa daloy ng dugo, kundi talagang tumutulong na linisin ang inyong mga ugat arteries at muling pag-alabin ang kasiglahan ng buong katawan. Ang prutas na yon ay pomegranate o granada, at para sa marami sa aking mga pasyente, ito ang naging turning point. Naaalala ko si Diana, isang 70 taong gulang na retiradong inhenyero na sinubukan na ang lahat, low-dose charty mga vaginal cream kahit ilang supplement, na nangako ng mabilis na resulta, ngunit nag-iwan sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Dropaz, sabi niya, ayoko po ng panandaliang solusyon. Gusto kong maramdamang buhay ako ulit. Gusto kong makasama ang asawa ko nang hindi nag-aalala kung mabibigo ko siya o ang aking sarili. Hindi niya kailangan ng karagdagang pressure, kailangan niyang makipagtulungan ng kanyang katawan, at ang susi sa kanyang kaso ay sirkulasyon. Ang pomegranate ay isa sa mga pinakamabisang prutas sa mundo pagdating sa kalusugan ng puso at mga ugat. Ngunit narito ang hindi napapansin ng karamihan, ang inyong buong pelvic region, lalo na ang clitoris, ay isang vascular system. Nangangahulugan yon na kung ang inyong mga ugat ay naninigas barado o namamaga magdurusa, ang inyong pagkasigla at pagiging sensitibo. Hindi ito isang usapin ng mood o atraksyon. Ito ay isang usapin ng plumbing o daluyan. At ang pomegranate ay tumutulong na ayusin ang plumbing na yon mula sa loob. Ang nagpapalakas sa prutas na ito ay ang mataas na antas ng polyphenols, mga natural na antioxidant na nagpapabuti sa pagiging elastiko ng mga ugat, tumutulong na bawasan ang plaka sa ugat arterial plaque at nagpapataas ng produksyon ng nitric oxide. Ang nitric oxide ang senyales ng inyong katawan para buksan ang mga pintuan, literal. Pinaparelax nito ang mga makinis na kalamnan sa inyong mga ugat na nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng sagana kung saan ito pinakakailangan. At kapag nangyari iyon, lalo na pagkatapos ng edad 60, ang pagkakaiba ay maaaring maging dramatiko. Para kay Diana, nagsimula kami sa kalahating tasa lang ng 100% purong pomegranate juice tuwing umaga. Walang kakaiba. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang makaramdam ng mas masigla, hindi lang sa aspetong sexual, kundi sa buong katawan niya. Mas madali na po ang paglalakad ko, sabi niya sa akin. Hindi na ako hinihingal sa hagdanan at hindi ko napakiramdam na hinihila ko ang aking mga paa. At sa gabi, sabihin na lang nating nagkakaroon kami ng muling koneksyon ng asawa ko. Iyan ang kapangyarihan ng sirkulasyon. Kapag malayang dumadaloy ang inyong dugo, tumutugon ang inyong katawan, hindi lamang sa pagkasigla, kundi sa tibay focus, mood at kalinawan. Hindi na kayo nakakaramdam na parang kalahating buhay. Nararamdaman ninyo ang inyong tunay na sarili. May isa pa ring ginagawa ang pomegranate na bihirang pag-usapan. Tumutulong itong itaguyod ang malusog na balanse ng hormone pagkatapos ng menopause.
Habang nagbabago ang produksyon ng katawan, ang pomegranate ay naglalaman ng mga sangkap na sumusuporta sa mga umiiral na landas ng katawan para sa parehong estrogen at testosterone. At opo, kailangan ng kababaihan ang testosterone para sa isang malusog na libido. Tumutulong itong ibalik ang lahat sa isang mas kabataang pagkakatugma. Ang pinakagusto ko ay ang dahan-dahang paggana ng pomegranate. Walang bigla ang pagtaas, walang pagbagsak, kundi tuloy-tuloy na pagbuti araw-araw. Iniinom ninyo ang juice o kinakain ng mga buto, at sa paglipas ng panahon, may mga napapansin kayo. Mas maliwanag ang inyong balat, mas matalas ang inyong isip, at ang inyong pagnanasa ay hindi na kailangang pilitin. Kusang bumabalik. Si Diana ay hindi kakaiba. Nakita ko na ang 12 kababaihan na nakinabang sa isang pagbabagong ito. Hindi ito himala. Ito ay isang desisyon, isang pang-araw-araw na pagkilos ng pag-aalaga na naglilinis ng daan para sa lahat ng iba pa na gumana ng mas mahusay. Kaya ngayong natuklasan na ninyo ang 5 kamanghamanghang prutas na ito, ubas para sa sirkulasyon seresa, para sa pagtulog at balanse ng hormone papaya, para sa enerhiya cranberries, para sa kalusugan ng pelvic at pomegranate, para sa daloy ng dugo sa buong katawan, maaaring nagtataka kayo, paano ko ito pagsasama-samahin? Kailangan ko bang kainin lahat ito araw-araw? Mayroon bang tama o maling oras? Magagandang tanong, at ang mga sagot ay maaaring magulat sa inyo dahil ang susunod na hakbang ay hindi tungkol sa pagdaragdag ng komplikasyon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang simpleng plano na akma sa inyong buhay, isang madali, sustainable, at talagang kasiya siya. Ating alamin. Hakbang-hakbang. Ngayong natuklasan na ninyo ang 5 prutas na tumutugon sa pinakaugat ng paghina ng sexualidad, sirkulasyon balanse ng hormon pamamaga, at enerhiya oras na para pagsama-samahin ang lahat sa paraang talagang akma sa inyong buhay. Dahil ang kaalaman lamang ay hindi nakakapagpagaling, ang pagkilos ang nakakapagpagaling. At ang magandang balita ay ang pagkilos na ito ay hindi nakakapagod. Hindi ito nangangailangan ng mahigpit na dieta, mamahaling mga supplement o komplikadong mga rutina. Nagsisimula lamang ito sa isang simpleng plano, isang pang-araw-araw na ritmo na gumagana kasama ng inyong katawan, hindi laban dito. Nakita ko na ang napakaraming kababaihan na sinusubukang ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Sumusubok sila ng mga detox mahigpit na meal plan at mga protocol na nakakapagod sa kanila sa loob lamang ng ilang araw. Hindi po ganyan ito. Ito ay tungkol sa pagiging tuloy-tuloy marahan na kapagpapalusog ng mga hakbang na nagpapahintulot sa inyong katawan na muling magising sa sarili nitong oras, sa sarili nitong mga termino. Hindi po ninyo kailangang maging perpekto. Kailangan nyo lang magsimula at maging tuloy-tuloy. Hayaan ninyong ibahagi ko kung ano ang inirerekomenda ko sa karamihan ng aking mga nakatatandang pasyente. Ito ay isang simpleng plano na idinisenyo upang magkasya ng walang kahirap-hirap sa inyong araw. Sa umaga magsimula sa isang tasa ng sariwang papaya. Maaaring kainin ng mag-isa o ihalo sa isang kutsarang Greek yogurt. Sinusuportahan nito ang inyong mga hormone, tumutulong sa panunaw, at pinasisimula ng inyong enerhiya. Sa kalagitnaan ng umaga o bandang tanghalian, kumain ng isang maliit na dakot ng pulang ubas. Palalakasin nito ang inyong daloy ng dugo, patatalasin ang inyong isip at ihahanda ang inyong katawan para sa mas mahusay na sirkulasyon at pagiging sensitibo sa buong araw. Sa hapon magdagdag ng ilang pinatuyong cranberries. Ihalo ito sa isang salad, isang maliit na mangkok ng mani o kainin ng direkta. Sinusuportahan nito ang inyong kalusugan sa pelvic, binabawasan ang pamamaga at pinoprotektahan ang inyong urinary tract. Bago maghapunan o sa unang bahagi ng gabi, uminom ng kalahating baso ng pomegranate juice, hindi galing sa concentrate, hindi puno ng asukal,
kundi puro at natural. Hayaan ang juice na yon na gumana sa inyong mga ugat, ibalik ang pagiging flexible ng mga ito at panatilihing mayaman sa daloy ng dugo ang inyong puso at pelvic region. At sa wakas 1 oras o higit pa bago matulog, mag-enjoy ng isang mangkok ng seresa. Makakatulong ito sa inyong katawan na mag-relax, suportahan ang produksyon ng melatonin at mapabuti ang kalidad ng inyong pagtulog upang natural na mag-reset ang inyong mga hormone sa magdamag. Ang pinakagusto ko sa ritmong ito ay kung gaano ito kasimple. Hindi kayo nagbibilang ng calories, hindi ninyo pinagkakaitan ng inyong sarili. Pinapakain ninyo lamang ang inyong katawan ng kinikilala nito, ng hinahanap-hanap nito, at ng kung saan ito binuo upang tumugon. At kapag ginawa ninyo iyon, araw-araw isang kamanghamanghang bagay ang nagsisimulang mangyari. Ang inyong katawan ay lumalambot kung saan kailangan lumalakas, kung saan dapat, at muling ikinokonekta kayo sa mga damdaming inakala ninyong nawala na. May mga pasyente akong tumatawag sa akin pagkatapos ng ilang linggo sa rutinang ito, nagulat sa kanilang napapansin. Trapaz, mas malinaw po ang pakiramdam ko. Nakakatulog na ako ng dire-diretso sa gabi. Sabi ng asawa ko, mas mukha daw akong masaya. Ang mga pagbabagong ito ay hindi laging dramatiko sa simula, ngunit totoo ang mga ito. At nagpapatuloy ito. Ang isang maliit na ugali ay nagiging 2. Ang isang sandali ng koneksyon ay nagiging mas marami. At hindi magtatagal ang babaeng nakaramdam na malayo sa kanyang katawan ay nagsisimulang bumalik sa kanyang sarili. Ngunit paano kung gusto ninyong dalhin ito sa susunod na antas? Paano kung handa na kayong gawin itong hindi lamang isang rutina, kundi isang ritual na nagpapalakas sa inyong mga resulta, nakakatipid sa inyo ng oras, at ginagawang mas makapangyarihan ang 5 prutas na ito nang magkakasama kaysa sa mag-isa? Dahil iyan ang ating tatalakayin sa susunod ilang simpleng kombinasyon na ginagawang panggatong para sa pagnanasa lakas at malalim na koneksyon ang inyong pang-araw-araw na prutas. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung paano ito gawin ng maayos, natural at sa paraang talagang magugustuhan ninyo. Ngayong mayroon na kayong simpleng pang-araw-araw na plano, ang susunod na hakbang ay gawing hindi lamang isang listahan ang 5 prutas na ito, kundi isang bahagi ng inyong buhay, isang ritmo, isang ugali, kahit isang kasiyahan. At isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang gawin iyon ay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ito. Hindi lamang nito ginagawang mas madali at mas kasiya siya ang mga bagay, ngunit kapag ang mga prutas na ito ay ginamit ng magkakasama sa tamang paraan, ang kanilang mga benepisyo ay dumarami. Hindi lamang kayo kumakain para sa kalusugan. Pinapalakas ninyo ang pagnanasa, kumpiyansa at kasiglahan. Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo si Catalina, isang 74 taong gulang na byuda na nagsisimulang makipag-date muli. Pumunta siya sa akin na kinakabahan tungkol sa pagiging intimate pagkatapos ng napakaraming taon. Siya ay may motibasyon at handang gawin ang lahat para maibalik ang kanyang kasiglahan. Ngunit tulad ng maraming kababaihan sa kanyang edad, ayaw niyang uminom ng sandamakmak na tableta o gumugol ng oras sa paghahanda ng pagkain. Ang kailangan niya ay isang bagay na simple at sustainable. Kaya nagtulungan kami upang lumikha ng mga kombinasyon na akma sa kanyang pamumuhay, mga bagay na inaabangan niya, hindi kinatatakutan. Sa umaga, sinisimulan ni Catalina ang kanyang araw sa isang smoothie. Simple lang, kalahating tasa ng papaya, isang tilamsik ng pomegranate juice, isang kutsara ng Greek yogurt at isang kurot ng kanela cinnamon. Ang isang basong ito ay sumusuporta sa mga hormone enerhiya, daloy ng dugo at panunaw lahat bago mag-9 ng umaga. Naging paborito niya itong bahagi ng araw. Drapaz, sabi niya sa akin, ilang taon ko na pong hindi naramdaman na ganito ka-steady.
Hindi kinakabahan, hindi pagod, handa lang. Iyan ang ginagawa ng isang matalinong simula. Sa tanghali inihahalo niya ang mga pulang ubas at pinatuyong cranberries sa isang spinach salad o kinakain kasama ng isang dakot na walnuts. Ito ang kanyang upgrade sa tanghalian na lumalaban sa pamamaga, nagpoprotekta sa kanyang kalusugan sa pelvic at natural na nagpapalakas ng nitric oxide. Hindi ito malalaking pagbabago. Matatalinong pagsasama lamang ito na nagdudulot ng malalaking resulta. At sa gabi bago magpahinga, nag-e-enjoy siya ng isang maliit na mangkok ng frozen na seresa na may badbod ng dark chocolate shavings. Hindi lamang ito masarap, ito ay therapeutic. Ang mga seresa ay tumutulong sa kanyang pagtulog, ang tsokolate ay sumusuporta sa nitric oxide at nagdaragdag ng kasiyahan at kapag pinagsama, nagbibigay ito ng senyales sa kanyang katawan na oras na para magpahinga, mag-recharge at mag-rebuild sa magdamag. Ang mga kombinasyong ito ay hindi basta-basta, may intensyon ng mga ito. Bawat prutas ay sumusuporta sa susunod. Bawat oras ng araw ay gumagana kasama ng natural na ritmo ng inyong katawan. At ang emosyonal na pagbabago na nangyayari kapag ang pagkain ay nagiging pagpapagaling, kapag ang isang rutina ay nagiging ritual, ay isang bagay na nakita kong nagpabago ng buhay ng hindi mabilang na beses. At narito ang kagandahan nito, hindi ninyo kailangang maging perpekto. Hindi ninyo kailangang makain ang bawat prutas araw-araw. Ang mahalaga ay ang pagiging tuloy-tuloy sa paglipas ng panahon. Ang mahalaga ay ang kahandaang tratuhin ang inyong katawan ng may pag-iingat at atensyon kahit sa maliliit na paraan. Dahil ang mga maliliit na gawaing iyon ng pag-aalaga, ang mga dakot ng ubas, ang mga seresa sa gabi, ay maaaring maging mismong bagay na nagbabalik ng inyong kasiglahan, isang kagat sa bawat pagkakataon. May mga kababaihan akong nakausap na nagsabing mas konektado sila sa kanilang sarili. Mas may kontrol, mas positibo, hindi dahil binago nila ang buong buhay nila, kundi dahil sa wakas ay nagsimula silang makinig sa kung ano ang hinihiling ng kanilang katawan. Kasimplihan, nutrisyon, at pagiging tuloy-tuloy. At ngayon gamit ang mga kasangkapang ito, ang huling tanong ay saan kayo pupunta mula rito? Natututunan na ninyo ang ano ang bakit at ang paano. Ngunit paano naman ang bahaging mas malalim pa? Ang dahilan kung bakit mahalaga ang lahat ng ito. Ang bahagi kung saan pinag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang babaeng higit sa iksta na nagnanais pa rin, kumokonekta pa rin, at gustong maramdamang ganap na buhay pa rin. Pag-usapan natin yan dahil dito nagsisimula ang tunay na paglalakbay. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng ating natuklasan, nang sama-sama ang katotohanan tungkol sa 5 simpleng prutas na ito, ang plano upang dalhin ang mga ito sa inyong pang-araw-araw na ritmo at ang tahimik na kapangyarihan na taglay ng mga ito upang baguhin ang inyong enerhiya, inyong intimasiya, at inyong kumpiyansa. Hayaan ninyo akong iwanan kayo ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa mga katotohanan ang paniniwala. Dahil lahat ng ibinahagi ko sa inyo ngayon, mula sa mga pulang ubas na nagpapanumbalik ng sirkulasyon sa mga seresa na nagbabalanse ng inyong pagtulog, at mga hormone sa papaya na nagpapasigla ng enerhiya sa cranberries na nagpoprotekta sa inyong pundasyon sa pelvic at sa pomegranate na naglilinis ng inyong mga ugat. Bawat isa sa mga ito ay isang kasangkapan, ngunit ang mga kasangkapan ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kung naniniwala tayong karapat-dapat pa rin tayong bumuo alagaan at may kakayahan pa ring magbago. Nakaupo na ako sa harap ng daan-daang kababaihang higit sa iksin ng mga babaeng naglingkod, nagtrabaho, nagbigay na kaligtas, at nagsakripisyo para sa iba sa buong buhay nila. At nakikita ko ang parehong bagay ng paulit-ulit. Pagdating sa kanilang sariling kalusugan, lalo na sa kanilang kalusugang sensual,
Sila ay nag-aatubili. Minamaliit nila ito. Kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na ganito lang talaga kapag tumatanda. Pero narito po ako para sabihin sa inyo, hindi pa po iyan ang buong kwento. Hindi pa po kayo tapos. Hindi po kayo sira. Hindi po kayo masyadong matanda para magnais makaramdam o maging malalim na konektado muli. Ang katotohanan ay karamihan sa mga sistema na kumokontrol sa pagkasigla at pagnanasa daloy ng dugo, mga hormone balanse ng nervous system, ay tumutugon pa rin kahit sa inyong ika-60, ika-70 dekada at higit pa. Kailangan lang nila ng tamang panggatong-tamang mga senyales at tamang pag-aalaga. At iyan mismo ang iniaalok ng mga prutas na ito. Hindi nila tinatakpan ang mga sintomas. Ibinabalik nila ang paggana. Hindi nila pinipilit ang mga resulta. Inaanyayahan nila ang inyong katawan na makaalala. Gumagana sila ng dahan-dahan marahan, tuloy-tuloy at natural. At kapag ginamit ng magkakasama, hindi lamang nila sinusuportahan ang inyong kalusugang sexual. Sinusuportahan din nila ang inyong puso, inyong pagtulog, inyong mood, inyong lakas, at ang inyong pagkatao. Ang dahilan kung bakit napaka-passionate ko tungkol dito ay hindi lamang dahil ako ay isang doktor. Ito ay dahil nakita ko kung ano ang nangyayari kapag bumalik ang kislap ng mga kababaihan. Nakita ko ang mga pagsasamang lumambot. Nakita ko ang mga lola na tumawa na parang mga dalaga muli. Nakita ko ang mga babaeng pakiramdam ay hindi nakikita na tumayo ng mas matuwid hindi dahil sa ego, kundi dahil sa presensya. Dahil kapag konektado kayo muli sa inyong katawan, may nagbabago sa kung paano kayo lumalakad sa mundo. Kaya ngayon, nais kong tingnan ninyo ang inyong pre-jeder, ang inyong listahan ng bibilhin, at ang inyong pangumagang rutina hindi nang may pagkakasala o pressure, kundi nang may pag-uusisa. Paano kung ang isang dakot ng ubas ay talagang makakagawa ng pagkakaiba? Paano kung ang isang mangkok ng seresa ay makakatulong sa inyong matulog ng mas mahimbing? Paano kung ang maliit na hakbang na ito ang simula ng pagbabago para sa mas mabuti? Narito ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Habang tayo ay tumatanda, lalo nating napagtatanto na ang tunay na paggaling at kasiglahan ay hindi laging nagmumula sa mga malalaking hakbang. Nagmumula ito sa maliliit na pang-araw-araw na pagpili na ginawa ng may intensyon. Nagmumula ito sa tahimik at makapangyarihang desisyon na sabihing maaaring mas matanda na ako, ngunit hindi pa ako tapos. Ang pag-aalaga sa inyong katawan ay isa sa mga pinakamataas na anyo ng paggalang sa sarili, at ang paggalang na iyon ay sumasalamin sa labas, nagpapatibay sa inyong mga relasyon at nagpapanibago ng inyong espiritu. Ginugol ninyo ang isang buong buhay sa pagbibigay ng inyong oras at lakas sa iba. Marahil ngayon na ang panahon upang ibalik ang ilan sa pag-aalagang yon sa inyong sarili. Magsimula ngayon. Magsimula sa isang piraso ng prutas. Magsimula sa paniniwalang ang inyong pinakamagagandang araw at ang inyong pinakamagagandang gabi ay maaaring nasa hinaharap pa. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo at kung naniniwala kayo sa pagkontrol sa inyong kalusugan sa natural na paraan, gusto ko pong marinig mula sa inyo. Pakiusap, ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Ipaalam sa amin kung ano ang susubukan ninyo. Siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito para sa mas tapat at praktikal na payong pangkalusugan para sa mga kababaihang higit sa 60, at pakiusap, ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan, kapatid o sino man sa inyong buhay na kailangang marinig na hindi pa huli ang lahat para makaramdam na masigla buhay at konektado muli. Salamat po sa inyong panunood.